Mga katoto, hawak ko ang aking US o American passport. Ang aking US/American passport. Mga katoto, ang aking US/American passport. Mga katoto, recently lang o kailan lang ay tinalakay ni Senator Loren Legarda ang issue tungkol sa mga nationals na nag-overstay sa Pilipinas. Alam nyo kasi mga katoto, maraming foreign nationals ang nag-i-stay sa Pilipinas. I mean, yung nag-overstay sa Pilipinas. Marami dyan mga Chinese nationals, Indian nationals, mga Arabs, o yung mga nationals from the Middle East. At oo, meron ding mga Americans. Yes, maraming mga American nationals ang nag-overstay sa Pilipinas. Mga katoto, ayon kay Senator Loren Legarda, ay maraming foreign nationals ang nagbabayad ng 1 million pesos para magkaroon ng unlisted o unlimited stay sa Pilipinas. So, ganun ang ginagawa ng maraming nationals. Nagbabayad sila ng 1 milyong piso kapalit ang unlimited stay sa Pilipinas. Yan ang issue na inaddress o tinalakay ni Senator Legarda sa Senado kailan lang. Mga katoto, linawin ko na ang pagbabayad ng 1 milyong piso ng mga foreign nationals sa immigration sa Pilipinas ay hindi legal. Ito ay isang illegal na aktibidades o gawain. Hindi ito legal. Okay? Alam niyo naman sa Pilipinas, corruption is everywhere. Welcome to the Philippines mga katoto. Ganyan talaga sa Pilipinas. Talamak ang korupsyon. So eto nga mga katoto total naman gusto ni Donald Trump na i-deport ang milyong undocumented immigrants sa Pilipinas at take note, kulang-kulang 400,000 doon ay mga Pilipino. Kulang-kulang 400,000 na mga Pilipino ay undocumented sa bansang Amerika. So eto nga, total naman gustong i-deport ni Donald Trump ang mga undocumented immigrants. Well, syempre, kasama dyan ang mga Pilipino na undocumented. So, bakit hindi din natin i-deport ang mga American nationals na nag-overstay sa Pilipinas? Diba? Para patas. Gawin nating patas. Yung mga illegal American nationals na nag-overstay sa Pilipinas, illegal aliens na sila. Diba? Nag-overstay na sila So, bakit hindi natin ipagde-deport yung mga yan? Para patas, di ba? Alam nyo kasi mga katoto, maraming mga American retirees, pagkaliit-liit ng pensyon na tinatanggap buwan-buwan. Kaya marami dyan nagpupunta sa mga mahihirap na bansa na kagaya ng Pilipinas para dun mag-retire. Magkano lang naman ang tinatanggap na pensyon yung mga yan? Pagkaliit-liit. Kaya pupunta sila sa Pilipinas at kung saang mang mahirap na bansa para dun mag-retire. Pag-usapan natin ang Pilipinas Sa Pilipinas, pumupunta yung mga yan. Tapos, nag-shopping, nag-shota ng mga Pilipinang lugmok sa kahirapan. Yung mga Pilipinang isang kahig, isang tuka. Kasi yun lang ang kaya nila Wala namang Pilipinang may kaya at may pinag-aralan at angat sa buhay o sa lipunan na papatol sa mga matatandang yan. Ang kaya lang niyang mga yan ay yung mga chipipay na Pilipina na namumuhay sa kahirapan. Yung mga Pilipinang lugmok sa kahirapan. Etong namang mga chipipay na Pilipina na to, patol. Patol sila sa mga matatandang yan. Kapalit ang, alam nyo na, dolyares. Kakarampot na dolyares lang naman. Kaya yung mga American retirees na yan, jackpot pagpupunta sa Pilipinas. Kasi winawagayway nila ang kanilang US passport at dolyares. So nagkakaroon sila ng shota/asawa na Pilipina. Tapos ganito ang mangyayari o ganito ang nangyayari. 3 in 1
3-in-1. Meron na silang housekeeper, caregiver, at sex slave. Biruin mo, no? 3-in-1. Housekeeper, caregiver, sex slave. Ganyan ang ginagawa ng mga American retirees na nagre-retire sa Pilipinas. Alam nyo mga katoto, pumunta kayo sa mga red light districts sa Pilipinas. Majority ng makikita nyo dyan, mga American Caucasian sex spots. Oo, totoo. I have seen it. I have seen them using my own eyes. In my own eyes. Oo, totoo mga katoto. Karamihan ng mga makikita nyo dyan, yung mga American Caucasian sex spots. Yung mga yan na makikita nyo. So, yung mga yan yung mga taong sumasalaula sa ating pagkatao, sa ating dignidad, sa ating reputasyon, at sa ating pride of nationalism. Sa pangbababoy niyang mga yan sa ating mga kababaihan o sa mga Pilipina na naninirahan sa ating bansa, sa bansang Pilipinas, hindi lang sila ang binababoy nila. Hindi lang yung mga Pilipina na yan ang nabababoy, kundi tayong lahat. Tayong lahat ng mga Pilipino, mapalalaki at mapababae. At hindi lang tayong mga mamamayan, kundi pati rin ang ating bansa at ating watawat ay sinasalaula at binababoy niyang mga yan. Kaya alam niyo mga katoto, nakakalungkot ano? Nakakalungkot isipin na marami sa ating mga kababayang Pilipina ay pumapatol sa mga matatandang kanuna yan, kapalit ang munting dolyares, para sila makaahon sa kahirapan. Nakakalungkot isipin. Masisisi mo ba yung mga Pilipina na yan, na ginagawa ang bagay na yon? Alam niyo naman sa bansang Pilipinas, napakahirap ng buhay. Majority ng population sa bansang Pilipinas isang kahig at isang tuka. So masisisi nyo ba ang mga Pilipina na yan na pumapatol sa mga matandang kanuna yan? Ewan ko kung ako tatanungin nyo, hindi ko alam kung maawa ako sa kanila o maiinis Hindi ko alam. Siguro parehas naawa at naiinis ako sa kanila. So mga katoto, kung gusto i-deport ni Donald Trump ang almost 400,000 undocumented Filipinos na naninirahan at nagtatrabaho sa bansang Amerika, bakit hindi din natin i-deport ang mga American nationals na yan na nagre-retire sa Pilipinas o nag-retire sa Pilipinas? Para patas, di ba? Para quits. Bakit hindi natin i-deport yung mga American sex spots na yan na bumababoy sa ating kaluluwa, sa ating pride of nationalism, at sa ating dignidad? Bakit hindi natin i-deport yung mga yan pabalik ng bansang Amerika? Diba? So, diba mga katoto? Para quits. Para quits lang. Para even. So, sige, deport niyo yung mga Pilipino na yan na naninirahan at nagtatrabaho sa Amerika pabalik ng Pilipinas. Deport din natin yung mga American retirees na yan pabalik ng bansang Amerika. Patas lang, diba? Quits lang. Even lang.